Check natin tong egg pie. Naka 30 minutes na, pero gumagalaw pa yung loob. Ibig sabihin, hindi pa luto yung flan. Subukan natin ganyan. Gumagalaw-galaw pa. Iwanan pa natin. Pasok pa tayo nito. Another 15 minutes siguro. Then, harapin ko naman itong tinapay. Kaya natin ito parang ang dilim ng ilaw. Okay, much better. Gabi dito sa Italy, alas 10 ng gabi. Naisipan kong gumawa ng egg pie. Sabi ko, total, mag-iinit ako ng oven. Gagawa na rin ako ng tinapay. Hindi ko na pinakita yung pagsisimula kasi mahabang proseso. Nahirapan ako habang gumagawa, naka-video, tapos lahat kailangan kong i-angle. This time, dito na ako magsisimula na proof ko na itong dough. Tapos yung egg pie nasa oven na. Talaga ito madaling malagkit. Hindi madaling i-fold. Kaya lalagyan natin ng flour. Parang mas madaling i-fold pagka ganitong pabilog ang galawan. Kita nyo ba ang beauty ko? Hindi yata. Ayan. Okay lang naman lagyan ng flour yan. Hindi naman yan makakasama sa lasa. I-fold pa natin para yung gluten mag-develop. Ganyan lang. Kung tititigan yung mabuti, may cereal ito this time. Yung oatmeal. Hindi ko pala nilabas yung panghiwa. Yan ang ayokong pagka ganito na hindi ko nire-ready lahat ng gamit. Tapos hahawak-hawak ako sa mga drawers ng cabinets. Diba? Nakakainis. Tapos pagkatapos mo mag-bake, may mga puti-puti lahat sa paligid mo dahil kakahawak mo. Mga meron ka dyan nakadikit, pwede nyo naman yung isama. Malinis naman yun.
Buti na lang hindi pa luto yung egg pie para magpanama lang yung oven. Hindi masayang ang kuryente. Ipuproof ko pa to ng another 30 minutes. Bali ito ho, 30 minutes na stretch and folds every 10 minutes. Total of 30 minutes. So, 3 beses. Tapos, 1 hour proofing. Then, kukunin na. Ito na nga yun. Then, hahatiin sa dalawa. Ipuporma na. Then, ipuproof ulit ng 30 minutes. Then, i-bake na sa oven. 220 degrees centigrade. Yung kasi ang gamit namin ng ano dito. At 30 minutes ang time. Baking. Lagyan natin ng flour itong tray. Para sigurado tayong hindi didikit. No problem. Then, hatiin natin sa dalawa. Hanggang ko na yan. O, teka. Hindi nga pala na flour itong ano, kaya kailangan ko pa. The usual, ipoporma natin ito ng pahaba, di ba? Ganun lang kasimple ang gawin nating bread. Parang style baguette. Kasi ang recipe na ito ay very easy bread ito eh. Walang arte-arte. Artisan. May arte pala. Artisan. Artisan bread. I mean to say, simple. Hindi kayo mahihirapan mag kung ano-anong ek-ek. Napakasimple yun ang procedure nito. Hindi ito komplikadong gawin. Habaan natin kasi para mag-ano dito, magtama dito sa ano, sa tray. Ipuproof pa natin yan ng 30 minutes. Gusto kong bilisan para magtama lang yung pagkaluto ng egg pie. Ito naman ang susunod ko. Kasi kung i-off ko yung oven, sayang pa kuryente dito. Habaan natin. Haba. Bakit? Ganito. Okay. Madilim ba? Kita nyo? Para lang kayong naglalaro-laro lang ng habang ginaganyan, hinahabaan ko, hinihilak ko. Pagkatingin nyo ay ano, flour ulit. Ayan din natin ang flour yan. Pagkatingin nyo ay dumidikit, hindi na ma-forma, no problem. Yan, diba? Diba humaba na? Yan. Ano ko na yan? Takpan natin. Mukhang i-off ko itong ano, kailangan ko i-off itong oven. Luto na ata yung egg pie. Kaysa naman ihintay ko ng umabot yan ng 30 minutes. Takpan natin yan. Itong gagamitin ko dyan. Malinis ito. 30 minutes. Palagay ko yung egg pie luto na eh. Check nga natin. Gamitin natin yung usual na test ng toothpick. Meron dito.
kung luto na ito, huwag ko munang i-off kasi kailangan kong hintayin ng mga 30 minutes yan bago ko ilagay yung tinapay na yun. Oh my goodness. Tingnan natin kung luto na, ha. Ay, nakuluto na ito. Hindi na dumikit eh. Kabila naman, para sure. O, luto na nga. Di ba, iwanan ko sa loob, i-off ko para sure akong malutong-luto talaga. Pero kailangan ko na talaga i-off yung oven kasi sayang naman ang kuryente, diba? 30 minutes pa hintayin natin. So, off na natin muna ito. Pasensya. Tapos, sinantayin natin mag 30 minutes. Para naman dito sa proofing nitong tinapay. So, yan na muna ako ngayon. Off muna natin ito. Malapit naman tapos yung 30 minutes para dito sa proofing natin dito sa bread. Kaya alisin ko na yung egg pie dito sa oven. Para mapainit ko na yung oven sa 220 degrees centigrade. Okay. Ito na yung ating finished product ng egg pie. Good. Nice, nice. Satisfied ako sa results. Painitin na natin ito. Lalagay na natin sa 220. Okay. Tama-tama yan, mga siguro 3 minutes marireach na yun ang tamang temperature. Kasi bago ilagay yung kung ano man ang ibibake, dapat na-reach na yung temperature. Ngayon, tingnan natin itong ating tinapay. 3 minutes na lang naman bago mag 30 minutes. Diba? Maganda na. Lumaki na. Iwanan pa natin ng konti para saktong 3 minutes. At 3 minutes, excuse me, 30 minutes. I-ready ko lang yung mga ilalagay kong mga seeds dito sa seed cereals. Para may twist. Ano yun, para may iba naman. Hindi laging ganun ang lasa. Alam nyo na, bread is bread. Nasa atin na yung kung lalagyan natin ng twist. Alam niyo, gustong-gusto ko kasi ang Italian bread, yung bread talagang gawa sa bahay, yung ganun. Yung paano ko ba explain? Yung hindi matamis na bread, yung mga ganito. Kasi kahit anong ipalaman, masarap, di ba? Pwede mong i-ano sa eggs. Kung gusto mo butter lang. O kaya, kung anong palaman, peanut butter, pwede lahat. Tumunog na yung timer. Ang ginagamit kong timer, yung sa yung sa oven. Ayan na, oh. Hindi ko na ito gigilitan ng hindi ko na hiwaan. Ganyan na yan para hindi na masira ang So ito na. Di ba umalasa pa. Ngayon, papahidan natin ng konting, tinitingnan ko kung kita. Kita ba? Kita naman. Papahidan ko ng konting tubig para dumikit yung mga ilalagay ko sa ibabaw. Okay lang naman ho yan. Yung iba nga, ini-sprayan pa yan ng tubig eh. So, ano na ang unahin natin dito? Unahin kaya natin itong seeds. Sesame. Kaya ako binasa para lang lumikit ito. Pag hindi ko kasi binasa, naglalaglagan eh.
Ito naman ay Kia. Tsaka maganda rin yung kulay, no, yung effect. Ang Kia wala namang lasa, pero maganda rin yung ano niya, yung dating pag meron nito. Parang paminta. Lagyan naman natin itong oats. To, meron na yung mixture ko nitong dough, meron ng oats. Lagyan pa natin sa ibabaw para mas magandang tingnan. Then, ito namang isa, pahidan din natin ng tubig. Tubig lang ho ito, hindi ito egg wash ha. Dahil gumagawa tayo rito ng bread, ng Italian bread, hindi ito yung bread na matamis. Ang egg wash kadalasan ginagamit yung sa matatamis na bread. Like brioche, o kaya yung mga bread natin sa Pilipinas. Unahin ko nga itong Kia. Then ito naman, sesame seeds. Favorite ko itong sesame seeds sa lahat yata ng ano. Favorite ko as in the true sense of the word. Gustong gusto ko to. Lagi akong bumibili ng minatamis na sesame seeds. Kahit nung bata ako, yung nabibiling mumurahin lang sa atin na bilog-bilog na minatamis. Dito naman, nakakabili ako ng bar. Ito, sesame seeds din to na minatamis. Ingat-ingat lang ako sa pagmuya at matigas. Then, ito ng Kruska. Diba? Diba may ano? Tama na yan. Hintayin ko itong pag wala na ito, yun, pwede nang ilagay. Na-reach na yung temperature. So, ano muna? Hintayin muna natin. Yan muna yan. Okay, na-reach na yung temperature. So, ilalagay na natin. Dito lang natin. Sa gitna. 30 minutes. Ayan na yung ating egg pie. Mainit na mainit pa yan. Kaya hindi mo nagagalawin. Bukas na yan kakainin. Pagka ganito kasi mga luto, dapat palamigin bago yan matanggal dito. Baka masira pa. Wait na lang natin yung tinapay. Kunin na natin tong bread. Yan na natin. Ayan. Mabilis na luto. Nakalagay sa procedure ay 30 minutes. Usually naman hindi ko sinusunod yun. Chine-check ko. So, ang total time ng cooking time ay nasa 15 minutes, 220 degrees centigrade. Tapos, iniwan ko lang sa loob ng oven. Inoff ko na after 15 minutes. So, sabihin na natin, kasama na yung pag-iwan ko 20 minutes. Luto na. Nilabas ko na ng oven dahil kakain daw yung asawa ko. Gustong-gusto niya yung tinapay, lalo na pag mainit pa. Palamig-lamigin ko muna bago hawakan. Kasi mapapaso ako niyan kapag pinilas ko ngayon. Halata naman pagluto na yan. Oh. Brown na rin yung ilalim. Init. Paso tayo nito. So,
So, yan na yung finished product again ng tinapay naman this time. Ayan na, yung ginagawa ko ngayong gabi. Press ko naman kasi ngayon, kaya sinamantala kong mag-bake dahil hindi naman mainit. Pag sobrang init talaga, hindi ko gagawin to, grabe. Pag humid. Eh ngayon, ganyan, binuksan ko lang lahat ho dito. Bukas lang yung mga ano namin, ayan, bukas dito. Bukas yung kabilang pinto dun sa kwarto. Tapos itong bintana dito, dami ko bang kalat, niligpitin. Kaya lusutan lang ang hangin. Subukan na natin itong tinapay. Kamayin na lang natin. Kasi yun naman talaga ang tamang pagpilas ng tinapay. Hindi kinukutsilyo, kinakamay. Ngayon pa lang dapat matatapos ito, 30 minutes. Pero nga, inano ko na nga, hinango ko na bago mag 30 minutes. Ayan. Ayan naman yung loob. Tikman nga natin. Ating husgahan. Masarap. Iba talaga ang lasa ng tinapay na bagong gawa. Artisan. Nagbigay ng crispness yung Kruska, yung cereals ay babaw. Mas crispy pag meron nito. Marinig nyo? Lalo na itong dulong ito talaga yung parting crispy. Yan. Tama-tama lang yung kulay, golden brown. Hindi naman sunog at hindi naman sobrang tigas. Sarap. Hindi nga lang ako gutom. Kumain kasi ako ng maaga nung tanghalian ako pala. Late sa tanghalian, maaga sa hapunan. Yung gulay na ginisa ko sa hipon. Dami ko nakain kasi masarap. Gustong gusto ko yun. Kakain yung asawa ko nito mamaya pagkaligo. Subukan ko lang para makita nyo. Kung kaya nyo gawin nyo sa bahay yung mga ganitong bread, healthy na masarap pa. Sarap. Munggay juice.